unang araw po ng Mayo, Labor Day today. Kasama niyo Faith Salaver Clamor para sa radyo natin nationwide. Diretsahan namang pinangalanan ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste sa Executive Secretary Ralph Recto na umano'y humaharang sa dagdag sahod ng mga manggagawa at pagbaba ng value-added tax ngayong araw ng Labor Day. Sa isang Facebook post, tahasang tinukoy ni Leviste si Recto bilang pangunahing tutol sa aumento sa sahod ng mga manggagawa at pababain ang VAT. Ayon kay Leviste, naipasa na sa Kongreso ang karagdagang minimum wage noong huling araw ng 19 Congress pero sinabihan umano ni Recto ang Senado na huwag itong ipasa. Suportado rin anya ng halos lahat ng kongresista ang pagbaba ng VAT pero hindi ito pinagbobotohan dahil tutol si Recto. Sa ulo ng ating mga balita ngayong araw, PBBM pangungunahan ng selebrasyon ng Labor Day sa General Santos City. All Senator Caucus ipinatawag bilang paghahanda sa posibleng impeachment trial ni VP Sara. Saldico nasa Paris na ngayon ayon sa diplomatic source ng DFA. Dating broadcaster Jay Sonsa ay naresto ng NBI sa Quezon City. Kampo ni FPRRD muling aapela sa IIC para pigilan ang Crime Against Humanity trial. Pangungunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagdiriwang ng Labor Day sa General Santos City ngayong araw. Tampok sa selebrasyon ang paglulunsad ng Job Facilitation Program at pamamahagi ng tulong pinansyal para sa manggagawa bagaman wala pang kumpirmasyon kung mag-aanunsyo ng aumento sa sahod ang Pangulo. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, layunin ng pamahalaan na palakasin ang employment programs sa pamamagitan ng Department of Labor and Employment at lokal na tanggapan ng trabaho. Kabilang sa mga programang isinusulong ang Special Program for the Employment of Students, Government Internship Program at JobStar. Sa kaugnay na balita, kasado ngayong araw, May 1, unang araw ng Mayo, ang malawakang job fair ng Department of Labor and Employment o DOLE sa buong bansa. Ayon kay Director Patrick Patriwaran, Bureau of Local Employment ng DOLE, mayroong 94 job fair sites na naghihintay para sa mga Pilipinong naghahanap ng trabaho. Giit ni Patriwirawan, katuwang ng DepEd ang inilaan nilang Green Lane para sa senior high school students or graduates na na nais mag-apply para mabigyan sila ng mas malawak na job opportunities. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority nitong Pebrero, umakyat sa 2.66 million ang bilang ng mga walang trabaho sa bansa. All set na ang Philippine National Police para tiyakin ang seguridad sa mga gagawing aktibidad ngayong araw, May 1. Ayon po yan kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. Naka-full alert na ang pambansang pulisya at magde-deploy rin sila ng higit 106,000 na mga tauhan sa buong bansa upang masiguro ang magiging payapa at maayos na mga kilos protesta. Giit ni Nartates, bagamat ginagalang nila ang karapatan ng lahat na magtipon at magdaos ng programa, hindi palalagpasin ng pulisya ang anumang karahasan. Samantala, binigyan ng pagkilala naman ng PNP Chief ang kapulisan na handang ilaan ang kanilang oras at serbisyo para panatiling ligtas ang bawat Pilipino ngayong araw ng paggawa. Nagmarcha patungong Malacanang ang miyembro ng Alliance of Concerned Teachers upang magsumite ng petisyon sa kanilang hirit na 50,000 pesos entry-level salary para sa mga guro sa pampubliko at pribadong paaralan.
Kabilang din sa kanilang panawagan ang 36,000 na basic pay para sa salary grade 1 at 1,200 pesos na daily minimum wage para sa lahat ng manggagawa. Giit ni ACT Chairperson Ruby Bernardo, 9 sa bawat 10 guro sa pampublikong paaralan ay kumikita ng mas mababa sa family living wage habang mahirap pa ang kalagayan ng mga guro sa pribadong sektor. Binigyang diin din ni Bernardo na mas ramdam ng mga guro ang hirap ng buhay ngayon dahil nananatiling mababa ang sahod sa kabila ng tumataas na presyo ng langis at bilihin dulot ng tensyon sa Middle East. Sa ibang balita naman, libre ang sakay ngayong araw sa MRT3 at LRT2 para sa mga magigiting na manggagawa ng Pilipinas ngayong May 1, Happy Labor Day. Ito ay bilang pagkilala sa husay at kagitingan ng mga obrero handog ng Department of Transportation Metro Rail Transit Line 3 o DOTR MRT3. Maaaring makasakay ng libre mula alas 7 ng umaga hanggang mamayang alas 9 ng umaga at magpatuloy ng 5 p.m. hanggang 7 p.m. mamayang gabi. Kailangan lamang ipakita ang company ID para ma-avail ang libreng sakay. Magsasagawa naman ng kilos protesta ang ilang mga labor groups ngayong araw, May 1, para muling buhayin ang kanilang panawagan na 200 pesos wage increase. Pangungunahan ito ni Major Labor Organization kabilang ang Nagkaisa Coalition at Kilusang Mayo 1 at inaasahang dadaluhan ng libo-libong mga manggagawa. Ayon sa organizer, sa mga gagawing demonstrasyon ay bunsod ng tumitinding pagkadismaya ng mga manggagawa sa tumataas na presyo ng mga bilihin, walang aumento sa sahod at kakulangan sa aksyon ng gobyerno. Panawagan ng grupo, aprobahan na ang hirit nilang 200 pesos across the board daily wage increase dahil hindi na sapat ang kasalukuyang minimum wage para tustusan ang araw-araw na pangangailangan, lalo na sa kondisyon ng pamumuhay sa Metro Manila. Isinusulong sa Kamara ang panukalang pagbibigay ng permanenteng trabaho para sa mga dating opisyal ng barangay. Layon ng House Bill 8793 na inihain ni One Tahanan Party List Representative Nathan Odocado na gawing profesional ang local leadership at wakasan ang kultura ng pag-aasa sa political favors. Sa ilalim ng panukala, uobligahin ang mga local government units or LGUs at mga pambansang ahensya na bigyang prioridad ang mga plantilya o permanenteng tungkulin ang mga pinuno ng barangay na nakatapos ng kanilang termino. Ayon kay Odocado, marami kasi mga opisyal ng barangay ang nawawala ng direksyon pagkatapos ng kanilang termino at dahil dito, napipilitan silang umasa sa pabor ng mga politiko para lamang makakuha ng trabaho na lalong nagpapatindi sa sistema ng patronage sa antas ng barangay. Upang maging kwalipikado, kailangan pasado sa pagsusulit ng Civil Service Commission ang isang dating opisyal, sumailalim sa pagsasanay at skills assessment ng CSC, Department of Interior and Local Government at Department of Budget and Management. Sa iba namang balita, nagbabala ang embahada ng Estados Unidos sa kanilang mga namamahayan sa Pilipinas na huwag lumahok sa anumang demonstrasyon ngayong Labor Day ngayong May 1. Sa abiso ng embassy, pinaalalahanan nito ang mga US citizen na iwasan ang pakikiisa sa mga kilos protesta na anilay maaring makaapekto sa kanilang immigration status. Inabisuhan din ang mga ito na manatiling nakatutok sa local media at government updates hinggil sa mga road closure para makaiwas sa traffic. Iminungkahi rin ng embahada ang pag-enroll sa Smart Traveler Enrollment Program para agad na maalerto at para mabilis na ang location tracking sa panahon ng emergency.
Nagpatawag naman ng All-Star Senator Caucus ang liderato ng Senado upang paghandaan ang posibleng pagdating ng articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay kasunod ng naging funding ng House Justice Committee na may probable cause ang reklamong impeachment. Ayon kay Senate President Vicente Soto III, handa ang Senado na kumilos agad sa oras na maipadala ang reklamo at maaari umanong mag-convene bilang impeachment court kinabukasan matapos itong matanggap. Samantala, sinabi naman ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na hindi maapektuhan ng session break ang Senado o ng Senado ang impeachment trial dahil maaari itong magpatuloy kahit na naka-adjourned ang session. Dagdag pa niya, may sapat na pondo ang Senado para sa paglilitis mula sa natirang budget noong nakaraang taon. Sa ngayon, hinihintay pa ang formal na transmittal ng articles of impeachment bago tuluyang simulan ang proseso. Dumalo si Senator Robin Padilla sa caucus na pinangunahan ni Senate President Tito Soto para pag-usapan ang agenda ng Senado ngayong Mayo. Si Padilla lamang ang nag-iisang miyembro ng minorya na dumalo sa nasabing pagpupulong kasama ang mga miyembro ng majority bloc kung saan napag-usapan ang paghahanda ng Senado sa posibleng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kabuang 10 senador lang ang dumalo sa caucus, kabilang sina Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, Majority Leader Miguel Zubiri, Senator Risa Ontiveros, Loren Legarda, Lito Lapid, JV Ejercito, Rafi Tulfo at Pia Cayetano. Paglilinaw naman ni Soto, wala pa silang schedule tungkol sa pagsisimula ng trial na mangyayari lamang sa sandaling ipasa ng Kamara sa Senado or ipasa ng Kamara sa Senado ang Articles of Impeachment. Nakatanggap ng impormasyon ang Department of Foreign Affairs na nasa Paris, France na umano si dating Congressman Saldico. Ayon kay DFA Secretary Teresa Lazaro, ang naturang report ay galing sa isang highly regarded diplomatic source na hindi niya maaaring pangalanan. Bagamat wala pang verifikasyon, sinabi ni Lazaro na sinisilip na ito ng Embahada ng Pilipinas. Una rito kinumpirma na ng Malacanang na nasa France na ang dating mambabatas kung saan humihiling ito ng asylum matapos mapaulat na nahuli sa Czech Republic.